Day 2, Hello guys, The so Rich this is City the day Center. 2 sa trip namin. Zurich today. So, bibigyan ko kayo ng heads up regarding sa Zurich today. Zurich today is a historical legacy from its Roman origins to its role in finance and innovations, and reflected in its architectures, museums, and cultural landmarks. The city blends of history, modern infrastructure, and global outlook make it one of the world's most reliable cities. So, nag-research talaga ako para naman matino ako masabi. So, this is our day 2. Pupunta kami sa main city. City tour lang kami for the whole day. Kasi sobrang mahal ng SBB ticket. Sinasabi ko nung first vlog ko. Sobrang expensive talaga. Kaya hindi namin kaya ng everyday ko magagawin. Pagbalik namin, Diyos ko, na lang talaga dito sa Germany. So, ito yung mga list na pwede mong puntahan sa Zurich. So, Zurich is a vibrant city with mix of historical and modern attractions. So, ina-expect mo talaga medieval period, Renaissance period yung mga makikita mo. So, Old Town, Altstadt. Ito yung medieval and Renaissance era building, winding alleys, and picturesque square. Key sites including Niederdorf Tangay na. and Alam mo, mahal dapat bayad mo sa akin. Augustiner Gasse Street Be, and the Masira Frau mo bahay niyo. Münster Church ay hindi matatanda na sila, no? with its famous stained glass windows by Mark Ay, ang Kagan. ganda! Wala pa nga eh. Nag-research. Siyempre, para naman ma-tour ko kayo, habang nakikita niyo yung magandang paligid, may nagsasalita ng may sense naman. So, Ang ganda second nga group, paggabi pwede niyo nito. po tayo sa Lake Zurich. So, Di, pwede niyo parang po ano, namin sinauna. kinagabihan. So, Lake Zurich is a Sakto beautiful yung ano spot mo, for relaxing karawahin and na lang boating ulo or sa walking bunso. along with the lake We're currently here promenade. at, Newmark. Ganda ng pronunciation ko, no? Pinaka-trace ko na yan, in the summer, locals is visitor enjoying swimming. Pwede siya mag-swimming within summer. So, paddling, boarding, and picnicking So, along with the pipicturean muna lakefront. So, dito free ka mag-picnic. Ako rin Walang na, picture entrance, mo ko, walang kahit anong singilan. So, third na pwede niyo puntahan is Bahnhofstrasse. So, one of the most exclusive shopping streets. Bahnhofstrasse is lined with the luxurious boutiques pala. Luxurious boutiques, cafes, and different stores. It's a most busy shopping and people watching in Zurich. Sobra luxury talaga ng mga nakikita namin dito sa street na to. Bilang isang hampas lupa na hindi mahilig mag-shopping kasi wala naman pang shopping. Na-shock ako. Na-culture shock ako sa park na sobrang daming mga luxurious brand store. Louis Vuitton, Saint Laurent. Gulat kayo. Kabisado kayo pronounce na. Napinag-aralan ko lang talaga. Tapos, Rolex, Cartier. Ang dami kong nakitang sobra. Nakapi ko ulit. Kaganda at sobrang hindi ko talaga. Alam kong hindi ko maaabot. So, papunta na tayo. At alam kong hindi ko Saan tayo mabibili. pupunta? At kung may pambili man ako, ba't ko bibilhin? We're currently going to St. So, Peter Church. number 4 na pwede niyo puntahan is Ang Grossmünster. ganda nito, oh. This is an iconic twin tower Tumambay, church ang in ganda landmark dito, of Zurich, pataas. an important site of the Protestant Reformation led by hindi ko na mabigas yung pangalan niya. Basta search na lang. Visitor can climb the tower to the panoramic views of the city. Ito yung napuntahan namin. 2 tower na may magandang panoramic view of the city. Napuntahan namin siya pero hindi namin alam yung name. Sinerch ko pag-uwi. Siyempre, ito yung sinasabi ko ngayon. So, number 5 na pwede mong puntahan is Zurich Art Museum. So, one of the Switzerland most significant art collections. Future work from Swiss and international artists, including pieces by Alberto Giacometti and Vincent van Gogh. So, marami siyang collections regarding sa famous artists.
Siyempre, one of the most beautiful city siguro. Kaya, wala na akong masabi. Wala yan. Ito na, number 6. Number 6 is Swiss National Museum. So, ito hindi ko alam kung saan to location. At hindi rin kami nakakapunta. For sure, may entrance. Lahat ng mga museum, hindi namin puntahan. Including yung chocolate na sinasabi ko ng una. Hindi ko siya napunta. Yung Lind Museum. Sobrang expensive na entrance. 30 Swiss francs. Okay. Pero I'm sure next time babalik ako. At sa pagbalik ko, alam ko na may naipon na ako. Hindi na sama ng loob. I mean, nakapundar-pundar na ako na pang entrance sa mga landmarks na may entrance. Yung mga napunta lang kasi namin, libre lang eh. Kasi try and error lang yung travel namin. Kumbaga, church to experience. Lesson learned, mga ganun ba? So, number 7 na pinapuntahan is the offering a fantastic view of over Zurich, Lake Zurich, and the Alps is Oetliberg Mountain. It's a popular spot for hiking, mountain biking, and in winter, sliding. So visitors can take train up to the mountain and enjoy scenic walk to the summit. So hindi ko to alam. Hindi ko alam kung saan to gawin. Hindi namin ito napuntahan eh. Kasi nga, once again, wala kaming budget masyado. So, number 8 is Lindenhof Hill. So, the piece of hilltop over the historical significance as the site of a Roman castle and later the medieval fort. Today is a scenery viewpoint overlooking of Limmat River. Correct me if I'm wrong sa pronunciation ko. Kaya na mag-correct. Please, understand. So, number 9 na pa rin yung puntahan. Siyempre, city. Lahat ng city, siguro naman lahat ng city may zoo, di ba? Zoo of Zurich. So, according dito, meron siyang 300 species from around the world. Yun. Isa ito sa mga park na hindi namin puntahan. Nakakahiya kasi ang dami mong pwedeng puntahan pero ayaw ng wallet mo. Alam yung gigil na gigil ka pero gigil rin yung wallet mo. So, sure ako, pinapangako talaga sa sarili, babalik ako dito nang may budget. So, number 10 na pwede nyong pwedtahan is the Cabaret Voltaire. This is a birthplace of Dada movement. Founded in 1916, Cabaret Voltaire remains a cultural site with exhibit, performance, and cafe dedicated to avant-garde art. Wala akong alam doon sa Dandan movement. Search na lang. Hindi ko rin alam eh. Search ko rin later. Assignment natin yan, ha? So, Zurich population nowadays is hindi ko alam. Meron ba ako na-search regarding sa population nila? Diba, nag-search kulang-kulang pa. Ito na lang yung masasabi kong maayos, diba? So, ito, as of 2023, Zurich has an estimated population of around 4,305 residents within the city proper, making in the largest city in the Switzerland. The largest Zurich metropolitan area have a population of approximately 1.5 million people, which including surrounding suburbs and towns. So, malaking, tulad nga na sinabi ko, kung lilibutin mo siya maghapon, hindi siya malilibot talaga. Sobrang laki. Sobrang ganda. Sabi dun sa na-research ni Ate Juvie, approximately 10 days ka dapat magstay sa Switzerland para ma-enjoy mo lahat. So, approximately bilang isang mahirap na tao, hanggang 4 days and 3 days lang. Second day namin, puro lakad pa, di ba? So, malay nyo, puhon. Next time, babalik ako dito. Sure ako mayaman na ako. Mayaman daw. Prayers. Sabi ko na pinapalalangan yan, yung maman ako nang walang ginagawa. Diba? Katamaran.
Hindi naman siguro mangyari yun. Char. So, ito. Explain ko sa inyo yung experience ko. Habang naglalakad kami, ibang ambience talaga siya regarding compare sa Germany. Kasi Germany, minsan gloomy, lalo na dito sa park namin. Nakita nyo naman sa mga previous vlog ko, parang palaging gloomy, parang pa-twilight saga na yung settings. Ganun. So, dito medyo maaraw-araw siya. Hindi siya gloomy. Tapos, yung quality rin ng camera ko. Kasi ginagamit niya yung maliit na camera, DJI. Yung quality rin ng camera, pero maaraw-araw din talaga ng time na yun. So, sobrang ganda talaga ng lugar. As sa cleanliness, the best. Hindi mo alam kung paano nila na-maintain yung cleanliness ng lugar eh. Ako sa biglang galing sa Metro Manila, sobrang hindi mo manghasa ganito kalinis na city. Tapos, tingnan yung tubig, di ba? May nakita ba kayo? Wala rin ako nakita eh. Nakita ko sa'yo malinis, wala nakalutang diaper. Tumahimik muna ako para ma-appreciate niyo yung appreciate niyo na ba yung view? Di joke. So, ito ang sinasabi ko kanina, Renaissance period or medieval period yung mga architectural ng building. Sobrang ganda ng, ano ba naman itong mga kaibigan ko na to? Sobrang ganda ng city tour na ginawa namin. Kasi hindi siya planado. Pero, hindi siya planado talaga. Walang planado sa ginawa namin. So, ngayong araw, ganito gagawin namin. Ganun lang. Pagka third day pa kami, naka-ultimate gala. Kasi, yun nga, yung ticket namin, by third day pa available. Kasi binook namin siya ng November na ba? November 6. So, yun. By 6 pa kami nakagala ng todo talaga. Yung cafe niya, parang lakas mo rin. Wow. Paris, France. Ang ganda dito. Hindi pa nakakapunta doon. Ikaw ang tila. Sana makapunta ako. This year or next year. O sa mga darating pang year. Paulit-ulit yata yung video ko. Tignan nyo na lang. Kasi maganda eh. Appreciate nyo. Hindi siya umulit actually sa ito. Yata sa cellphone ko. Isa sa DJI. Explain pa more. Intindihin nyo na lang. So, ito yung park na tinitignan ako ng guys sa store. Grabe si kuya. Scripted ka kuya. Ano, tiniktikan mo ako agad. Minanmanan ako agad ni kuya. Nakakasama ka ng loob. Sino ka man. Hindi, joke lang. So, ito. Itong park yata na ito yung naghahanap kami ng souvenir shop. Ako naghahanap rin ng Swiss knife. Wala, remembrance lang. Ang ganda kasi yata compare sa Balisong. Di ko alam kung ano pinagkaiba nila. Dati meron akong ganun eh. Wala. Ewan ko sino kumuha. Nagsisi. Nagalit. Attitude ako, girl. Dito ko talaga nag-attitude, no? So, ito. Ito yung park na, ito yung Twin Tower na sinasabi ko kanina. Akala mo maliit lang siya kasi pero pag nasa doon ka na, parang sakit na sa leg tumingala. Yung nakakangawit na ba? Wow, yung gagano ka talaga. Alam mo yung calming, tapos excited ka, tapos ang linis ng sobrang kampante ng travel namin ng araw na to. Kahit sinisipon ako ng time na yan. Kaya nakamute. Kasi lahat ng lagala namin kumakahol ako eh. Ang aso. So, ito yung park na nakakita ng sobrang linis na fountain. Fountain ba yan? O wishing well? Hindi ko alam. Feeling ko fountain. Kaya mag-decision. Fountain nga. So, gusto kong kunin yung coins. Yung mga coins sa ilalim eh. I know. Gusto ko ganun talaga. Ito yung sinasabi nilang City Central. Na sobrang daming luxurious store. Medyo marami-rami na rin yung tao. Ito yung mga kaibigan kong nagugutom na. So, naghahanap naman ng pagkakainan yan kasi medyo
Gutom na kami. Actually, natiis namin ng walang rice na ilang araw. Di ba bilang pinila ka sa lunch? Rice.